Let's open our Bible in the book of Mark. Lord, thank you so much for being with us. Mark chapter 1. Chapter 1, verse 40. Chapter 1, verse 40. Verse 40, and there came a leper to him, beseeching him and kneeling down to him and saying unto him, if thou wilt, thou canst make me clean. Shall we pray for a while, Lord? Thank you so much, Jesus, for the good health, for the strength, for everyday protection that you've given us, for all the provisions. Lord, thank you so much for answering our prayers every time we call on your name. Emergency man o hindi, Lord, you're always there. Thank you so much for your presence this morning, for sending your Holy Ghost to the souls that is in need. Thank you so much, Lord Jesus. Lord, again, bless your word na ito ay lalong magpatibay, magpalakas sa amin, Lord Jesus. Lord, be with us. We glorify and magnify your word. Anoint your word, Lord Jesus, with all humility in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, God's Personal Touch. No, God's Personal Touch. No. Mayroong isang kitongin. No, dito mga kapatid sa Bible natin. No, Jesus touched personally, no, marami siyang na-touch dito sa Bible at lahat sila may nangyari na napabuti ang kanilang mga buhay. Bigyan ko lang ng example, no, kung sino itong mga pinuntahan, no, at pinagaling ni Jesus Christ sa kanilang mga sitwasyon. You know, a man with leprosy in Galilee, no, ito yung tao na ito. No, Peter's mother-in-law in Capernaum, no, nung may sakit yan, pinagaling din ni Jesus. Many people in a crowd in Capernaum. Marami rin siyang pinagaling doon. A 12-year-old girl in Capernaum, no, gumaling din. 2 blind men in Capernaum, gumaling din. A few people in Nazareth, gumaling din. A man who was deaf, gumaling din. A blind man just outside Bethsaida, no, gumaling din. A blind man in Jerusalem, gumaling din. No, pati si Lazarus na patay na, nabuhay din. A woman who had an issue of blood for 12 years, gumaling din. Yung impotent man for 38 years, gumaling din. And many more, including us. You know, ito mga kapatid, dahil lahat sila ay sadya na pinuntahan ni Jesus upang pagalingin, no, because ang gusto ng Diyos, no, especially Jesus Christ, siya ang sumasadya para puntahan tayo mga kapatid. Because every time, no, God's personal touch is very different from all other touch. His touch makes a difference. No. He touched the diseased skin of lepers, blind eyes, deaf ears, and mute tongues, and they were all healed. No, lahat gumaling. No. Ang bulag nakakita, ang bingi nakarinig, ang lumpo nakalakad, ang patay na buhay, lahat ng na-touch ni Jesus, gumanda ang buhay. No. Thank you, Jesus. No. And if we are wise, tayo na mga tao, kung gusto natin maayos ang buhay natin, we must allow God to touch our life. No. To touch our lives by the Word of God. Ayaw natin na tayo ay pinakikialaman. No. Dahil marami dyan, lalo na sa labas, mga kamag-anak, mahal sa buhay, ka-office mate, kaibigan, kaklase, kabarkada, gusto nila makialam sa buhay natin, pero ang katotohanan, gusto lang nilang makialam, pero wala silang concern. Wala silang pagmamahal. Pare, may problema ako. Iinom mo lang yan. No. No. Oh, kaibigan, may problema ako. Mayroon ako rito.
No, it will make you float. It will make you high. May drugs ako rito. No. No. May problema ka sa pamilya mo. Oh, pinagalitan ako ng nanay ko. Oh, sige, oh, alis ako dyan. No, especially pag babae. Pag umalis na, pagbalik, buntis. No. Anong impluensya? Because sa mga kaibigan na mali. No, diyan sa labas. No, impluensya sa labas. Dahil lahat gustong makialam, no, ng buhay na may buhay, pero ito lang ang Diyos natin. Pag siya nakialam, sigurado ang ganda ng buhay natin, mga kapatid. Again, if we are wise, we must allow God to touch our lives, mga kapatid. Hayaan natin na ang Diyos natin ay gumalaw sa buhay natin. Ang Diyos ang dumadayo sa lahat ng lugar para kanyang abutin. He was able to touch everyone, those that are sick, in diseases, people, because He loved us, He wanted to show to it in action, because love can never be satisfied with only words. We need to feel it. Kailangan maramdaman natin like embracing or a touch of a hand. Sabi ka ng sabi na I love you, I love you. No. I love you, I love you. No. Oh, mahal kita, pero pasaway ka. No. Tigas ng ulo mo. No. May bisyo ka, may inom, may alak, may sugal, may babae, may tapos sasabihin mo, I love you with only words. Hindi. Ang ginawa ng Diyos natin, ni Jesus, pag sinabi niyang, I love you, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and those who ever believe it in Him should not perish but have everlasting life. Anong ginawa ng Diyos natin? Pinatunayan niya, doon siya sa langit, sabi niya, for God so loved the world. Hindi siya nanatili doon sa langit. Anong ginawa niya? Nagkatawang tao siya rito sa lupa para ipakita, ipaliwanag, iparamdam sa atin na ang pagmamahal ko sa inyo, ito tunay. No? Lumapit mismo ako rito. No? Pumunta ako rito mismo, mga kapatid. No? That day, ano ang ginawa ng Diyos natin? No? And dyan sa Genesis 2:7, from day 1 hanggang day 6, ano ang sabi niya? God said, let there be, let us, let the waters, let the firmament, let the solar system, ganito lahat. Ganon ang kanyang ginamit dyan. God said, let there be lahat. And everything was created because of His word. At nung ginawa niya on the 6th day ang tao, alam naman natin mga kapatid, when He created man, sinigurado ng Diyos na lahat ng needs mo andyan na. Sabi nga namin sa mga bata, wala kayong wants ngayon, need lang muna. For 1 week, wala kayong wants, but need mayroon. Nung lumalapit na sa amin, Papa, I want this, I need this, I need this. Nawala na yung word na want. Papa, I need to play. Papa, I need to... Di ba dati, I want to play, anak? Ngayon, nag-need na. Lahat yan, mga kapatid, He made and formed man, ang Diyos personally, made an effort, He made a labor, ang Diyos natin, pagdating na sa paggawa sa atin, because ang gusto niyang mangyari, mayroong personal touch. Nung nilikha niya ang kabayo, nilikha niya ang dinosaur, nilikha niya ang blue whale, sabi niya, handa na yan, okay na yan. Nilikha ko sila lahat. Pero nung nilikha niya ng tao, sabi niya, saglit lang. Kuha muna ako rito. Ano muna natin? Bigyan natin ng labor, bigyan natin ng effort, kasi ito, special ito. Ito ang magiging image ko, time will come. Ito ang makakasama ko, time will come. So bigyan natin ng effort, bigyan natin ng labor, dahil ito ang magbibigay ng kasiyahan sa akin. He made it personally. Siya ang sumama kay Noah. Siya ang nagbigay ng instruction how to make the ark for them to be saved. Siya ang nagbigay ng gospel para tayo maligtas.
Siya ang tumawag kay Moses, siya ang nagbigay ng instruction kung paano gumawa ng tabernacle para tirahan ng Diyos, dwelling place of God, ang tabernacle. Siya ang nagbigay ng instruction kay David, kay Solomon, how to build the temple. Siya ang sumama sa mga propeta even in captivity. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, sa kanila ni Ezekiel, ni Jeremiah. Siya ang nagpagaling ng may sakit, nagbuhay ng mga patay sa New Testament. Siya ang tumawag kay Paul, siya ang tumawag sa mga disciples, siya din ang tumawag sa atin. Siya ang nagpapagaling sa atin. Siya ang nagbabantay, siya ang nagpo-provide lahat ng need natin at siya ang nagsusundo sa atin. Thank you, Jesus. Siya lahat. Siya lahat. Wala nang iba pa. And time will come, pagdating ng rapture, siya rin ang susundo sa atin, mga kapatid. Lahat yan ang Diyos natin ang may gawa. Personally. Sarap-sarap ng buhay niya sa langit. Ang ganda ng buhay niya sa langit. Pupuntahan niya yung makasalanan dito at siya kasama sa pagtitiis natin. Ano ang sabi niya? Kung kayo nahirapan, huwag kayong magtaka. Nadaanan ko yan lahat. Nasubukan nyo na bang duraan? Hindi. Ako naranasan ko yan. Nagkaroon ba kayo ng 40 stripes? Wala. Ako naranasan ko yan. Para ano? Para sa inyo. Para sa atin, mga kapatid. Ginawa ng Diyos natin yan. Hindi siya naghanap ng proxy. Anghel, emisary, Gabriel, Daniel, o sino yung mga Michael, kayo muna doon dahil magre-relax lang ako dito sa langit. Sumasakit yung ulo ko sa mga anak ko na yan. So, ikaw muna mag-asikaso doon. Hindi ganun ang Diyos natin. Ang gusto niya palagi, ako ang mag-asikaso sa kanila. Pero tayo na mga tao, ako na lang lagi naghuhugas ng pinggan. Bakit ako na lang lagi? Hindi nyo napapansin, mga anak, ako na lang lagi, naglalaban, nagluluto, nag-aasikaso, lahat. Ako ang gumagawa niyan. Kukunti pa lang ang inaasikaso natin. Pero nasasagad na yung lakas, nasasagad na yung kalooban natin. Lahat tayo ang gumagawa niyan. Sa sobrang pagod nangyayari yan. But ni minsan, hindi nagsabi ang Diyos natin, sawa na ako sa pag-asikaso sa'yo. Hindi ginagawa ng Diyos natin yan. Ano ang sabi niya kay Moses? Moses, ayaw ko na. Sobrang titigas ng mga tao mo. Lord, sa'yo yan. Hindi tao mo yan, Moses. Hindi, Lord, ikaw nag-utos sa akin para i-guide ko sila. Tao mo yan. Ang sarap ng buhay ko sa Midian. Kinuha mo ako doon. For 40 years, ang buhay ni Moses sa wilderness. Hindi pa siya tuloy nakapunta sa Promised Land. Andun siya sa taas ng Mount Nebo. Andun siya nakatayo. Sabi ng Panginoon, Moses, tingnan mo, ayun yung Promised Land. Pero dahil nagkamali ka sa akin, sabi niya, hanggang dyan ka lang. Parang, Lord, for 40 years. Ikaw nag-guide sa akin, sinamahan mo kami, tapos hanggang ngayon, titingnan ko lang yung Promised Land. That is why yung mga prophets, angels, desired to look into the things that God had prepared for us. They search it diligently, hinahanap nila kung anong piniprepare ng Diyos sa atin. At yung, alin yung piniprepare ng Diyos sa atin? Yung Holy Ghost, baptism in Jesus' name, receiving of the Holy Ghost, yung rapture na inihanda ng Diyos sa atin, the gospel that God has given us, mga kapatid. Ni minsan, ang sabi ng Diyos dyan? Moses, hindi ko na kayo sasamahan. Kasi ang titigas ng mga ulo ng mga Israelites. Mga tao mo, hindi ko na kayo sasamahan except you repent. Pero nung sila nagrepent, kasi ang sabi ng Diyos dyan, hindi ko na kayo sasamahan sa biyahe nyo sa wilderness. Sabi niya, bahala kayo. Nagtatampo na ako sa inyo. Sabi ni Moses, Lord, pag ginawa mo yan, talagang yung accusation nila, na nilabas mo sila sa disyerto, sa Egypt, tapos dito pagpapatayin, magkakatotoo. Sabi ng Diyos, hindi, mag-sorry kayo. Dahil pag naghingi kayo ng sorry, makabalik kayo, sabi niya, sige, ako personally ang mag-guide sa inyo. Hindi ako magpapadala ng anghel. Ako mismo ang mag-guide, ang magli-lead sa inyo kung saan kayo hanggat sa makarating sa Promised Land. And that is, has been going on
na walang ibang nag-guide sa atin, mga kapatid, kung hindi ang Diyos natin mismo hanggang ngayon. Hindi siya kumuha ng proxy nor anything. Hindi niya ginawa yan, mga kapatid. No, hanggang ngayon. No, ang Diyos mismo ang number one na nag-aasikaso sa atin. No, at wala ng iba pa. No. Balik tayo, mga kapatid, and there came, mayroong isang, yung binasa natin kanina, ang daming pinagaling si Jesus. No, walang problema, no? Lord, ang dami naming may sakit sa ngayon. No, kung andito ka lang sa panahon namin, no, lahat ito, ganunin mo na lang. No, magaling na kaagad. No, bakit wala ba siya ngayon? Nandito rin. Walang pinagkaiba yun, mga kapatid. No, walang pinagkaiba. It's the same. No, physically, wala na siya, pero anong sabi niya? I am be with you always. He has given us the Holy Ghost. No, anong sabi niya? Anytime, no, andyan ako sa inyo. No, and there came a leper. Binasa natin yung mga pinagaling ni Jesus, lahat yun, pinuntahan niya. No, akalain natin minsan sa isang lugar lang pupuntahan ni Jesus. Dadayuhin niya, magbangka, mag-asno, maglakad. No, lahat sasadyain niya yon for only one person, for only one soul. No, ganong katindi ang pagmamahal ng Diyos natin. No, na siya mismo, pinuntahan niya tayo personally. No, personal touch. Gusto niya maramdaman natin mismo na akong pumunta dyan, hindi ako nagpadala ng emisary, ambasador, para lang hindi, ako mismo. But again, sino tayo para puntahan tayo ng Diyos, bigyan tayo ng Holy Ghost, yayain tayo, makapunta tayo sa lugar na ito, mabaptize tayo in Jesus' name, and that someday, dalhin niya tayo sa rapture. Sino tayo? Para gawin ng Diyos natin yan. But because of His love for us unconditionally, mga kapatid, ginawa niya yan sa atin. No, sa lahat ng kanyang pinagaling dito, patay na kanyang binuhay, bulag na kanyang binigyan ng paningin, bingi na kanyang binigyan ng pandinig, yung lumpo na kanyang pinalakad, yung babae na may pagtulo ng dugo for 12 years, hindi pa namamatay, pinagaling niya rin. Pero ang kwento natin ngayon, ano ang pinakamadaling pagalingin? No. Lahat ito, walang question sa Diyos natin. No. Lahat ito madaling pagalingin. Pero ano ang may isang question dito? No. Ito ang taong may leprosy. No, why? No. Hindi mo pwedeng galawin yung taong may leprosy. No. Dahil leprosy is a sin. No. A type of sin. And kneeling down, mayroong isang tao sa verse 40, and there came a leper to him, beseeching him, kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean. Mayroong isang kitongin na pumunta kay Jesus, lumuhod sa harapan niya. At ang sabi sa kanya, kung ibig mo, Panginoon, pwede mo ba akong linisin? Because I am unclean. Ako ay madumi. Ako ay may sakit. Ako ay makasalanan. Sabi niya, kung ibig mo, kung gusto mo, Panginoon, pwede mo ba akong pagalingin? Ilan ang may ketong sa time na ito? Ilan ang may sakit sa time na ito? Ang dami. Sa time natin ngayon, ilan ang may sakit sa buong mundo? Pero bakit hindi gumagaling? Bakit kukunti lang ang gumagaling? Lumuhod, lumapit sa kanya, at yun ang sinabi, kung ibig mo, Panginoon, there is no question, mga kapatid, that God can heal all of us. All the sickness, diseases shall bow down in that precious name of Jesus. Pero ano ang question minsan? Hindi question sa Diyos kung ano ang kanyang kakayanan, kung anong kanyang ability, kung anong kanyang kapangyarihan. Ang question nandito sa atin. Bakit? Pinagdududahan natin siya. Lord, kaya mo ba talaga akong pagalingin? Lord, will mo ba na ako pagalingin mo? Lord, ganito. Lahat ng question na yan. Hindi dahil sa hindi kaya ng Diyos natin. Kung hindi, yan ang takbo ng isip natin. Wala. Kulang sa pananampalataya. Pumapasok yan, Lord, kaya mo ba akong pagalingin? Every Wednesday naman, grabe ang prayer ko, ganito, pero bakit parang walang nangyayari? Lord, kaya mo ba?
If thou wilt, thou canst make me clean. It's a verse 41, and Jesus, moved with compassion, put forth his hand and touched him and said unto him, I will. No, be thou clean. No. Sino ang makakatanggi sa tao? Si Jesus pang nilapitan niya. No? Sino ang makakatanggi na ang tao nakikiawa, humihingi, Panginoon, pagalingin mo ako, sobra na, hindi ko... Matatanggihan ba ng Diyos natin? No! Ano ang sabi ng Diyos natin? They that are whole have no need of the physician. No? Sabi niya, yung mga walang sakit, hindi kailangan ng doktor. Magaling na yan sila. Pero anong sabi niya? But they that are sick, no, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Yun ang sinadaan ng Diyos. No, yung mga tao na okay na, magaling na, hindi kailangan ng doktor yan. No, that is why hindi makatanggi si Jesus dahil yun ang kanyang pinunta sa mundo, yung taong may mga sakit na makalapit sa kanya, lumapit sa kanya. Yan ang kanyang hinahanap, pero hindi lahat gustong lumapit. Gumagapang na ang buhay. Physically, financially, spiritually, lahat gapang na. No? Bago makalapit sa Diyos, 50-40, 50-60, 60-40, 70-30. Tama ba yun, Sterling? No? No? Ganon ang kalagayan ng status ng buhay bago lumapit sa Diyos. No, lahat ng kamag-anak, lahat ng senador, lahat ng congressman, lahat pinuntahan na, PAGCOR, PCSO, sweepstakes, lahat pinuntahan na dahil sa pangangailangan, pati Bombay, pati 5-6, pati loan, pati lending, no? Lagi lahat, no? London, no? Taga London lagi, Londito, London, no? No? Lahat na lang ginawa na. No? Walang solusyon sa lahat. Why? Bago makarealize, at mabuti na lang kung makarealize. No? Kasi kahit latak na lang, Lord, andyan ka pala, no? No? Lahat na lang ginawa na natin, walang solusyon. Pero tayo na mga tao, bago makarealize, no, mabuti, nakaka-realize pa rin tayo, saka lang tayo lumalapit sa Diyos. No? Lord, andyan ka pala. No? Pero yon ang focus ng Diyos sa mundong ito, to call those that are sick. No? Para mabigyan niya ng kanyang magandang buhay. And Lord, we are so thankful because we are once those sickly people. No? Sick in everything. May sakit sa ugali, may sakit physically, may sakit sa espiritu, financially, lahat. Lord, mayroon kami niyan, but thank you na inabot mo kami, Lord Jesus. Thank you na hinanap mo kami, Lord Jesus. Ito, mga kapatid, sino? Hindi, yun ang hinahanap ni Jesus. That is why makakatanggi pa ba siya? Sabi niya siguro, ikaw ang hinahanap ko. Ang dami ninyo, 100 kayo. Pero ikaw lang ang lumapit sa akin. Ibig sabihin, may tiwala ka sa akin na kaya kitang pagalingin. No, pumunta sa albularyo, pumunta sa manghuhula, sa mambabarang, sa mangkukulam, lahat na lang, lumaki ang tiyan, nakulam. Anong nakulam? No, lahat na lang. No, ayaw lumapit sa Diyos. Pero ang ginawa ng Diyos natin, mga kapatid, ang Diyos natin ay naawa, nahabag, with compassion, put forth his hand and touch him. Sabi niya, mga kapatid, naawa siya. Sabi niya, sige, I will. Gusto ko. Malinis ka na, magaling ka na. No. Libre pa. No. Walang maraming satsat, walang maraming usapan, o magpalaboratory ka muna. Punta ka muna sa high precision, pagbalik mo rito, i-check natin, ECG, 2D echo, magpa-x-ray ka, lahat. No. Lahat na lang pumasok na nasakit sa'yo kasi iniisip mo, Lord, anong mga bayaran? Ang daming mga bayaran. No. Lahat na lang bago masabi sa'yo na ito yung gamot mo, dito ka gagaling. Wala, mamamatay ka muna sa bayaran. No, lahat. Ang dami, lahat ng requirements. Kasi anong takbo ng dugo mo, ang uric mo, ang cholesterol mo, no, yung BP mo, yung sugar mo, lahat na lang bago makita ang findings, may sakit ka pala. Ano? Pero iba ang Diyos natin, mga kapatid. No? Wala nang sabi-sabi, wala nang satsat, wala nang maraming kung ano pa. No? Wala nang sabi, ay sige, gusto ko, gumaling ka, no? Be thou clean, magaling ka na. No?
Wala na maraming usapan. And again, mga kapatid, this man was a leper. Yung taong ito ay may ketong. And this is the Old Testament. No? May batas sa Old Testament about leprosy. Ano? Ang taong may leprosy, basahin natin saglit para may idea tayo. Leviticus chapter 13, pasuyo, Brother Roman. Leviticus chapter 13. No. Ito, daanan natin saglit. Verse 45. Verse 45. And the leper in whom the plague is, his clothes shall be rent, and his head bare. No? Ang kanyang mga damit ay, tawag doon sa rent, no? Pupunitin, at yung kanyang mga buhok, no? Kanyang ilulugayan. And he shall put a covering upon his upper lip, no, dito, and shall cry, unclean, unclean. No, sisigaw yan siya dyan na ako ay madumi, madumi, ako ay karumal-dumal, karumal-dumal. All the days wherein the plague shall be in him, he shall be defiled, he is unclean, and he shall dwell alone. No, ang hirap nun. May sakit ka na, tapos mamumuhay ka mag-isa. Without the camp shall his habitation be. Doon ka sa labas ng kampo, doon ka manirahan, naranasan natin ang COVID, ang quarantine. May sakit ka na, wala ka pang maasahan, ikaw lang mag-isa. No, naghihingalo ka na, wala kang matawag, wala kahit sino. Marami sa atin nakaranas niyan. No, may sakit ka na nga, wala pang mag-aasikaso. Pero doon natin makita, maraming nakaranas niyan sa atin na sa ganong panahon, ganong moment, talagang susubukan tayo ng Diyos na wala tayong matawag kahit sino, pero nung panahon natin, kitang-kita natin kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. No? He is there, wala nang iba pa. No? May sakit ka na nga, tapos no, doon ka kasi may sakit ka, nakakahawa ka, may virus ka, may COVID ka, may ketong ka, doon ka, mamuhay kang mag-isa, bahala ka sa buhay mo doon. Pag may dumikit na tao, sabihin mo, madumi ako, no? Unclean. No, para siya hindi mahawa. No. At ang quarantine nila diyan, observation sabi ko, baka dito nila nakuha tong ano, no. Kasi una, i-check ka, no, pag-check sa iyo mga kapatid, no, ibig sabihin ng leprosy, no, as known today, begin with the eruption of small reddish spots which are said to be soon covered by a thin, smooth scale of whitish color. No, mga example lang yan. The disease generally affects the knees and elbows, but sometimes it extends over the whole body. It causes skin to be thickened about the joints, thus impeding free motion of the limbs. Leprosy is common to both sexes, to almost all ages, all ranks of society. It is always difficult to treat, and when it is long-standing, may be pronounced incurable. No. Leprosy means to smite or to strike. No. Leprosy comes from the word meaning to scale. No. Anyone in Israel seemingly smitten or stricken with such a disease was required to appear before the priest for diagnosis. No, that is why ang pare ang magre-recommend pag ikaw may leprosy o obserbahan, baka mga scabies lang yan, mga kati-kati lang, pero titingnan kung magsusolin, titingnan kung mamumula-mula, magpuputi ba yan, pati mga buhok, lahat yan titingnan mga kapatid, okay, you will be quarantined for 7 days. No? At pag nakita, hindi pa rin okay, another 7 days. Sabi ko, ba dito siguro nang galing? No? Mga 14 days quarantine. Dito. No, andyan. For the priest to declare kung ikaw ba talaga ay may ketong, no, pag hindi naman siya ketong, mga galis-galis lang, okay, pwede ka nang maligo, pwede ka nang mag-ayos, and then the priest will declare na ikaw ay
okay na. Pero pag ikaw ay may ketong talaga, ito ang mangyayari sa iyo. No, you will shout, you will cry, na ako ay may ketong, ganitong kalagayan ko, kahit gusto ng pamilya mo na samahan ka, naawa sila sa iyo, they have no choice but you live alone. No, ang hirap, ano? Ganon ang sitwasyon natin, mga kapatid. No, we are sinners, but we are saved by Jesus Christ. Mayroon lang ako kunti rito para may idea tayo. Sakto lang ito eh. No, yung video na ito, just give us 2 minutes. 2 minutes lang ito. Kasi ito pa lang ngayon in Florida, naging endemic no, sa kanila ngayon ang leprosy, ang ketong. Tingnan natin, 2 minutes lang ito. Pasuyo, Brother Roman. To a news alert, leprosy of all things is making a comeback, and Central Florida appears to be the epicenter. The painful disease is now considered an endemic to Central Florida. Yeah, not what you expect to hear. The CDC saying 1/5 of all those new cases, they've been reported in our region. And Fox 35's Marlisa Goldsmith is live in the Fox 35 Alert Center with that warning, one that will catch a lot of people off guard, Marlisa. Absolutely, Ryan and Luann. The CDC says the ancient virus should now be considered part of all patient exams who show rashes and swelling. The virus has been commonly seen in places like India and Brazil, but now Floridians with no history of travel to those places have been infected. This 54-year-old man from Central Florida who works in landscaping gave researchers permission to share these photos. Take a good look at them. Swelling on his face is apparent here, as are lesions on his ankles. 95% of people are genetically immune to leprosy. The disease has been around since 600 BC, but has seldom been found in the U.S. Until now, most people with it had traveled from areas where the disease was already prevalent. But now researchers are concerned because most cases seem to be locally acquired. It is a reemergence. We're seeing more of it. Now, why this is, people don't know. You have almost negligible threat as far as infection goes. All right, so the other thing to watch out for is exposure to armadillos. I know, sounds strange, but researchers say a large percentage of U.S. patients have the same strain of the virus as is commonly found in the animal, suggesting that close encounters may be to blame. As far as whether people should be afraid, doctors stress that it's highly unlikely for it to be passed from person to person. It is a curable disease, but must be caught early to avoid long-term damage to nerves and limbs. Live in the Alert Center tonight, Marlisa Goldsmith, Fox 35 News. Marlisa. Thank you, Brother Roman. Very timely ito, mga kapatid, yung report na yan. No, at sinasabi dyan, say praise the Lord. Hindi pa tayo tapos, konti na lang. No. At sinasabi dyan, mga kapatid, no, na ito endemic ngayon sa lugar nila at ang main reason, yung exposure sa mga hayop. No, sinasabi nga, yung armadillo na ito, yung hayop kanina na pinakita. No, na kukuha sa mga hayop, no, yung exposure, no, pwedeng yon ang reason. No. Tsaka, yung COVID, sinasabi nila, galing sa bat, sa, no, lahat eh. No, kaya, panik eh. Oh. Buti na lang, wala sa kanila, Brother Louie. Paniki tarlak. No, but again, mga kapatid, no, ang daming mga sakit na pwede nating makuha, constant, always exposure sa mga hayop. No, kaya mag-ingat-ingat tayo, mga kapatid. So yun yung isa sa example na tao, no, na nagkaroon ng ketong. No, at pag ang tao may ketong, dito sinasabi sa Leviticus, may ceremonial law ito. No, may mga ceremonial cleansing na ginagawa, no, para ikaw ay ma-considered ng magaling, at kung hindi pa, tuloy-tuloy lang yan. At saka yung tao mismo, no, pag nagalaw mo yung mga bagay na yan, you are also unclean. No, madumi ka rin. No. At sa kalagayan ni Jesus, kaya walang nangyayari sa may mga ketong na ito because nobody wanted to touch them. Nobody wanted to come at sasabihin, anong sakit mo? Yung COVID nga lang dati, nung wala pang gamot, talagang praning tayo lahat. Ano? Buong barangay, isasara dahil mayroong isa.
no, na tinamaan ng COVID, no, lahat, buong bahay, isisilyado mo na hindi ka na makahinga kasi wala nang daanan ng hangin, kasi ang isip mo, baka mayroong virus na papasok dyan. No. Grabe ang takot. Pero ano ang ginawa ni Jesus, mga kapatid? Wala akong pakialam kung anong sakit mo. Importante, gumaling ka. No, be thou clean. No, wala siyang pakialam, mga kapatid. Why? No. Walang pakialam si Jesus kung ano man ang sakit na mayroon ng tao, mayroon tayo. Ang importante sa Kanya, pag lumapit ka, ligtas ka. No? Pag lumapit ka, gagaling ka. No? Hindi issue sa Diyos kung anong sakit, kung anong problema, mayroon tayo, kaya niyang gawin lahat ng paraan na yan. No? Paglapit niya, siya lang ang makagawa, pero walang gagawa niyan, mga kapatid, dahil iiwasan nga yung tao na may sakit. No? At sa batas nila, sa Old Testament, walang pwedeng lumapit dyan, no, except yung pare ang magde-declare kung siya ay magaling na o hindi pa. Mamumuhay ka na ikaw lang mag-isa, gaano kasakit, gaano kahirap na mamuhay mag-isa, may sakit ka pa, lahat, wala nang may gusto, walang maglalakas ng loob. At dito mapapatunayan, no, pagdating ng COVID, dito mapapatunayan, no, na ang mahal natin sa buhay, ayaw ring mamatay kasama natin. Tama, no? Tama. Mahal talaga kita. Pero nung nagkasakit ka ng COVID, doon ka magtago ka mag-isa, ayaw kong sumama sa'yo dyan. No? Ayaw, no, mahal kita, pero ayaw ko pang mamatay. No? Ganon ang nangyari nung panahon na yon. No? Walang maglalakas ng loob na gawin yan, mga kapatid. Even the time of Jesus Christ, walang makagawa. Imagine kung ilang taon na yung tao na ito, ilang taon na siyang may leprosy, ilang taon na siyang gumagapang sa kanyang sakit. But it is very timely na si Jesus dumating sa buhay niya. Timing ang kanyang pagpunta, timing andun siya, timing din si Jesus. Everything in God's time, mga kapatid. No, sa sakto yan, hindi huli ang Diyos natin. Always in a perfect and right timing ang Diyos natin, mga kapatid. So, ang kanyang ginawa, naawa ang Diyos, ganun ang Diyos natin. Pag siya nahabag talaga, hindi lang siya nananatiling nakatayo. Oo, naawa ako sa iyo. Hindi ganun ang Diyos natin. Pag naawa siya, may aksyon siyang ginagawa. No, sa atin, mga kapatid. No. Tayo, kahit anong awa natin, ayaw nga nating magbitaw eh. Oo, naawa ako sa iyo. Pero nagdadalawang isip tayo kung maggaganong ka ba ng bulsa mo o hindi. No, kakamot lang pala. No, akala mo, huhugot na eh, at saka hindi pala. Pero iba ang Diyos natin, iba si Jesus, mga kapatid. No, siya lang ang makagawa niyan. Why? No, and as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him and he was cleansed. No, many times, mga kapatid, ang sagot ni Jesus sa sitwasyon, always immediately. No. Yung taong may ketong, hindi niya sinabihan, nag-aalangan kasi ako, baka mamaya ka pagagaling. No? Bukas ka pagagaling, mamayang hapon ka pagagaling. After 2 weeks, pag naubos mo yung gamot, i-observe natin kung may pagbabago. Kung wala, balik ka rito, another bayad, another gamot, kasi hindi nag-ubra, gagawin kitang invento, gagawin kitang study, case study. Pag gumaling, gumanda ang gamot, kasi bago ito, galing sa medrep. No, itatry natin, pag hindi ka gumaling, no, tingnan natin kung gagaling ka o hindi. No, pagbalik. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, iba. Anong problema mo? Ito po eh. O sige, ayan kaagad ang sagot. No? Ganyan ang Diyos natin, mga kapatid. Walang paligoy-ligoy. Wala nang maraming usapan. Anong kailangan mo? Ano ang need mo? Ayan ang sagot kaagad immediately. Why? No, God is omnipotent, omniscient, all-powerful, all-knowing God. No, hindi sa subject sa time natin, hindi sa subject kung anong resources, hindi sa subject kung anong gamot, kung may laboratory kailangan, hindi niya yan. Why? Siya ang gumawa sa atin. No? Siya ang nagbigay ng kaluluwa, siya ang nagbigay ng espiritu sa atin. Alam niya lahat kung anong mayroon tayo. No? That is why ang tao pag lumapit sa Kanya, no? God knows our needs. No? Even today,
Lahat tayo pumunta rito, alam ng Diyos kung anong kailangan mo, alam niya kung anong need mo, alam niya kung anong need mo. Yung akin, physically, spiritually, financially, health, lahat. Alam ng Diyos ang lahat ng kailangan natin at hindi siya namumblema kung saan niya kukunin yan. Minsan, masyado tayong worried sa problema natin mag-isa. Hindi natin naalala na hindi niya pinroblema ang 6 million na lumabas sa Egypt kung paano pakainin. Hindi niya problema kung paano bigyan ng makakain, mabibigyan ng tubig, mabibigyan ng hangin, mabibigyan ng tirahan, proteksyonan sa tinding init, tinding lamig, proteksyonan sa mga scorpion, sa mga wild dogs. Lahat na lang, minsan nakakalimutan natin, kaya pala niyang gawin yun. Pero Lord, ang dami ko talagang problema. Lord, talagang grabe. Ikaw lang nag-iisip niyan. Ikaw lang nagdududa niyan, kaya hindi makagalaw ang Diyos natin. Nakalimutan natin, mula noon hanggang ngayon, sino ang nagpo-provide? Siya. Sino nagpapakain? Siya. Sino nagbabantay sa atin? Siya. Kung may sakit tayo, sino nagpapagaling? Siya. Hindi, brother, pumunta ako sa doktor. Oo. Pumunta ka sa doktor. Pero kung hindi payagan ng Diyos na gumaling yung mga nerves mo, sakit mo dyan lahat, dahil siya pa rin ang may hawak niyan, wala tayo mga kapatid. But Lord, we are so thankful we come into this place, Lord Jesus. Immediately, wala nang maraming usapan pa. Sabi niya, sige, anong kailangan mo? Check o ito. Open check. Blank check, manager's check, o ano. Bahala ka na. Basta kung anong need mo, ilagay mo lang dyan. Basta, right med kasi mura. Just remember, mga kapatid, walang sakit na hindi luluhod sa harapan ng Diyos natin. Walang problema na hindi magbabow down sa harapan ng Diyos natin, mga kapatid. Just remember yung isang babae dyan. Sa dami ng tao, yung babae na gumagapang na, sabi niya, yung laylayan lang, okay na ako dyan. Basta maabot ko lang siya, okay na sa akin yan. Sa dami ng tao na andoon, parang concert ni Taylor Swift. Tumaas yung economy ng US dahil sa concert ni Taylor Swift. Nagbigay siya ng $50 million sa kanyang staff. Para lang dahil sa laki ng kanyang kinita. Ganon. Pero magsasawa din yan, time will come. Sasabihin niya rin, time will come. Parang si Tina Turner, sasabihin niya rin, time will come. Sawa na ako sa pagpapasaya sa tao. Sawa na ako sa stage. Wala kasagsagan, kalakasan eh. Ganon talaga. But again, mga kapatid, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, wala tayo sa concert. Pero anong sabi ng babae? May okay na ako dyan sa laylayan kasi hindi ko na kayang tumayo, hindi ko na kayang, ito na lang, okay na ako dyan. Nung nagalaw niya ang hem ng garment ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Sabi niya, sinong gumalaw? Sabi ni na Pedro, Lord, ang daming tao, sinong gumalaw? Naramdaman mo pa yun? Of course. I know that somebody has a need. Alam ko na mayroong lumapit sa akin. Ang tanong, sino ang gumalaw? God is very particular kung sino ang lumalapit sa Kanya. Our God is very particular kung sinong lumalapit at nakikipag-usap sa Kanya. Dahil anong sabi ni Jesus? Virtue, the power has gone out of me. Sabi niya, mayroong lumabas eh. Mayroong healing na lumabas galing sa akin, napunta sa Kanya. That is why lahat ng tao, mga kapatid, na lumalapit kay Jesus, sigurado, we touch the hem of His garment, power, healing will come down, mga kapatid. Lalabas yan. Sino man ang lumapit kay Jesus ng buong puso ay siguradong makakahigop ng lakas niya. Talagang, hindi, may umano sa akin, ramdam ko eh. Na mayroong nangangailangan. At ang ginawa ng Diyos natin, sabi ng babae, Lord, nandito ako, pasensya ka na. Pero pinagaling din siya ni Jesus. Why, mga kapatid? Sa verse 43, and he straightly charged him, and forthwith sent him away. Pagkatapos pinagaling, hindi sinabi ni Jesus kay Apostle Pedro,
Pedro, si Judas na lang. Judas, ihanda mo yung kaban natin. No, maglagay ka ng donation box. No? Kasi may pinagaling ako, sigurado may naitabi pa itong savings. No, pinagaling ko, ihanda mo yung donation box. No, yung resibo ibigay mo na kasi magaling na siya. No. Hindi ganon ang Diyos natin, mga kapatid. No, kung ang Diyos natin maningil, patay tayong lahat. No. Kung ang Diyos natin magsabi, hindi ka pa nakakabayad ni minsan sa oxygen na binigay ko sa iyo. No. Tapos na tayo. Pero tayo, hugot lang ng hugot. Lord, pagising sa umaga, cellphone muna. May messenger ba? May Facebook? Hindi pa nga tayo naka-thank you. Lord, thank you so much for the breath of life. Lord, thank you na nagising pa kami. Lord, nawala yung sakit sa kasukasuan ko. Minsan nauuna pa yung, sino nag-text? Sino messenger? May kape na ba tayo? Kung ano-ano agad nang naiisip. Pero ang Diyos natin ay, Lord, thank you for being a long-suffering God. For being an understanding God. Departed from him, and he was cleansed, and he straightly charged him, and forthwith sent him away. Sabi ni Jesus, huwag ka munang magkwento. Hayaan mo lang muna. Don't tell anyone. I-keep secret lang natin yan. Wag kang magkukwento. Why, mga kapatid? Because it was not yet time na si Jesus ay makilala na siya ang Messiah. Pag dito na oras na ito, pag siya nakilala ng Messiah, siya nagpapagaling, pag pumutok ito, ano ang gagawin ng mga tao? Gagawin siyang hari. Na siyang magsisave sa Israel from the Roman Empire. Ito ng hari namin, gagawin nila. Of course, yon ang plano ni Jesus, yan ang dapat mangyari, but it was not yet time para gawin yan. Dahil kaya marami si Jesus sinabihan, okay, tell no man. Huwag ka munang magkwento na nangyari sa iyo yan. Because hindi pa time. At ito, wag mong ikwento. Kasi gumaling ka, hinipo kita, may leprosy ka. Ako rin mismo, unclean na rin. Dahil sa hinipo kita na makasalanan, na may sakit ka, so yung dumi mo na transfer sa akin, ikaw ay gumaling. Pag nalaman nila na hinipo kita, I am considered unclean. Hindi na rin ako pwedeng basta-basta makipaghalubilo sa kanila. But Lord, thank you so much. You became unclean to make us clean. Hinarap mo ang dumi na mayroon sa amin para kami, wala kang pakialam kung dumi ang iyong hahawakan sa buhay namin, basta kami ay luminis sa harapan mo, Jesus. He became unclean to make us clean. Para tayo ay maging malinis, mga kapatid. Hinarap ng Diyos natin yan, wala siyang tayo, diring-diring. Anong sakit niya? Ketong daw. Ay, ketong. Talaga. Kwento pa lang, sibat na tayo kaagad. Pero iibahin natin si Jesus. Anong sakit mo? Ketong po. Halika. Walang problema yan. Walang, ibang klase ang Diyos natin, mga kapatid. Ibang klase ang Diyos natin. He was not so concerned about himself. Wala siyang pakialam. Why? Sabi niya, alam ko yan lahat. Basta lapit lang kayo sa akin. Sent him away. Verse 44, and Jesus said unto him, See, thou say nothing to any man. Huwag kang magkwento kahit kanino, but go thy way. Umalis ka na. Show thyself to the priest and offer for thy cleansing those things which Moses commanded for a testimony unto them. Sabi niya, huwag kang magkwento kahit kanino kasi hindi pa time. Pumunta ka dun sa pare, magdala ka ng offering para ang pare ang mag-declare na ikaw ay magaling na dahil yan ang utos ni Moses. Ipakita mo sa kanila for a testimony unto them na ikaw ay talagang magaling na. But we must never forget, mga kapatid, walang pakialam si Jesus kung anong sakit mayroon tayo. Lapit siya kahit ketong na hindi dapat hipuin, woman with an issue of blood na hindi dapat galawin. Lahat yan pinuntahan ni Jesus. Why? Huwag nating kalimutan that Jesus Christ came from the order of Melchizedek, a high priest and a king at the same time.
bakit pa kailangan ni Jesus? No, sabi niya, hindi ko, no, bakit pare lang ang magde-declare? No, punta ka sa pare, no, para masunod lang natin, dahil yun ang batas sa Old Testament. Pumunta ka lang, magdala ka ng offering. Pero anong gustong sabihin ni Jesus? No, I am the high priest. Ako ang magde-decide kung magaling ka na o hindi. No, dahil ako mismo ay high priest. No, kung ano man ang sakit mo, hindi mo na kailangan doon dahil ako mismo ang magde-decide niyan kung magaling ka na o hindi. No, because I came, no, from the order of Melchizedek, a high priest, and at the same time, a king, mga kapatid. No, so we say, praise the Lord, konti na lang. Ito, mga kapatid, which Moses commanded for a testimony unto them. Why? No, bakit ginawa ito ni Jesus? No, kung tutusin, hindi niya dapat ginawa ito dahil nga sa, hindi mo dapat galawin yan. Romans chapter 10, verse 4. Daanan lang natin saglit. Pasuyo, Brother Roman. Chapter 10, verse 4. For Christ is the end of the law. No, sapagkat si Kristo ang katapusan or dulo ng batas for righteousness to everyone that believeth. No? Wala na. Inabolish na ni Jesus Christ ang law. Hindi na kailangan dumaan sa mga ceremonial cleansing. No, napakahirap. May sakit ka na, magdala ka pa ng offering, aantayin mo pa, kakaba-kaba ka kung sasabihin ng doktor sa'yo, Dok, cancer-free na ba ako? No, kakaba-kaba ka pa kasi inaantay mo kung kailan siya magdi-declare. Pero ang Diyos natin, iba mga kapatid, no, kung idaan pa niya ito sa ceremonial cleansing, no, alam mo yung ceremonial cleansing nila dito sa Biblia, no, ang tagal. Lalo na sa leprosy. Paulit-ulit, offering, no, tapos yung cleansing na yan, depende pa yon. Sabi ko, bakit may ganun? No, may ceremonial cleansing, no, pag mayaman ka, mayroong ibang style ng ceremonial cleansing sa leprosy. Pag mahirap ka, mayroong ibang style din. Lord, ano to? Bakit may mayaman, mahirap dito? No, pag mayaman ka, dala ka lang ng dalawang kalapati, turtle dove o pigeon, magdala ka dyan, dalawa. Pag may kaya-kaya ka, ganito ang dalhin mo. Andyan yan. Ang daming klaseng ceremonial cleansing. And just imagine, mga kapatid, every time na si Jesus Christ mayroong paggalingin na hindi na dapat hawakan, siya mismo mayroon ding cleansing process. No? So anong gagawin ni Jesus? Pagdating sa gabi, maliligo muna ako, magsiseparate muna ako for 7 days kasi ako unclean na. Ganon. But Lord, thank you so much that you are not subject sa ganong klaseng mga bagay, Lord Jesus, because you are the King of kings and Lord of lords, Lord Jesus. No, sa verse 45, dito na tayo mga kapatid. No, but he went out and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, in so much that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert place, and they came to him from every quarter. No? Klaro ang instruction ni Jesus, wag mong ikwento. Pero ikaw ba naman pinagaling? No, hindi mo kayang ikwento. Hindi ka kaya, pag sinabihan ka nga lang, I love you too. No, pag sinabihan kang I love you too, yes, sinagot na ako! Grabe ang saya mo, ipagsisigawan mo pa. No? No? How much more na ikaw andyon sa kalagayan na inaantay mo na lang kung kailan ka mamatay, and then suddenly, Jesus came into our lives at bigla tayong pinulot at kinuha, hindi ka ba humiyaw sa sobrang tuwa at pasalamat? Pinagaling ako ni Jesus! No? Talagang isigaw, mga kapatid. Pero ang sabi nga dyan, yung tao na ito, hindi sumunod kay Jesus. No? Sabi niya, hindi. Pinagkukwento pa niya, pinablish pa niya, binroadcast pa niya. So, nung nalaman ng mga tao, wanted ngayon si Jesus Christ. No. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ, dito na lang muna ako sa labas ng bayan kasi hindi na ako makaka-relax. Tumunog na mayroon daw palang isang tao na nagpapagaling ng lahat. Mayroong manghihilot doon na hindi kailangan ng opera. Dami niyan. No, tapos may pinapakita, kunyari inuoperahan, ginaganon. No, pagkuha, mayroong dugo-dugo, mayroong mga blood clot pa, ginaganon. Yung pala, racket. No? Ang dami pa lang, parang atay yata ng manok yun. No? Yung, no, pag ganon, tapos ginaganon, walang kasugat-sugat. No, Diyos lang natin, si Jesus lang ang makakagawa niyan, mga kapatid.
No, ano sabi niya? But was without in desert places, and they came to him from every quarter. So ang ginawa ng mga tao dahil pumutok na, no, talagang sinikap nila na kung saan si Jesus, punta tayo doon, mayroong nagpapagaling doon. No? Pumutok na, no, mga kapatid, ang pangalang Jesus. But again, no, ito, isama ko lang, no, Isaiah, God touched, no, the unclean lips of Isaiah. God touched his lips to cleanse and purify them. No, Jeremiah had reluctant lips. No, he said he was too young. God touched his lips for empowerment. No, si Ezekiel, Ezekiel's lips were touched for courage. He needed the courage to prophesy to the captives in Babylon. God anointed Daniel's lips for strength. So we say, praise the Lord. No, yung mga tao dito, mga kapatid, na nakaranas ng leprosy, si Moses nakaranas ng leprosy. Si Miriam nakaranas ng leprosy. No, si Naaman nakaranas ng leprosy. Gehazi, no, yung 4 leprous men. Si King Uzziah, no, yung Simon the leper, at saka yung 10 pinagaling ni Jesus Christ, mga kapatid. No, lahat ng yan pinagaling ni Jesus. And again, no, ang gusto ni Jesus palagi, no, may mga portraits tayo, may mga paintings, Michelangelo. No, Michelle o Michelangelo. Michelle ba yun? Michael. No, Michelangelo, Sistine Chapel. No, yung gawa niya doon. No, Leonardo da Vinci. No, yung ginawa niya. Mona Lisa, ano pa yung ginawa niya? Last Supper, no, ang gaganda, worth millions of dollars. No, si Pablo Picasso, si Rembrandt, yung mga magagaling na mga painter. No, sa Pilipino naman, Fernando Amorsolo, Juan Luna, no, Fernando Zubel de Ayala, si Ben Cab o Ben Cabrera, Carlos Botong Francisco. No, yung mga portraits natin. No, kahit gaano mo kagaling magpinta, mura lang ang biliway, hindi ka kilala. No. Pero mayroong gumawa, mga kapatid, isang pirasong saging, dinisplay, nilagyan ng tape, ang mahal ng benta. Ano? Yun, dinisplay. Ano? Why? Ang mahal ng benta. Ano? Bakit sobrang mahal? Kilala yung gumawa. Why? Ang reason, art. Pero pag tayo gumawa niyan, kahit isang buong bulig o ano yung tawag niyan? Buwig. Isang buong buwig, ilagay natin dyan, walang bibili niyan. Ano? Why? Hindi kilala, mga kapatid. No. Minsan, yung mga tao na yan, mga sobrang kilala, mga artist na yan, minsan hindi na yan sila ang gagawa. Ipapagawa na lang nila sa magaling, tapos lalagyan nila ng perma. Pag may perma na nila, pwede nang ibenta, auction sa, ano tawag dyan, museum, gallery, lahat. Sobrang mahal na ang benta dahil may perma nila. But again, with all this, mga kapatid, dahil ang tawag doon, mayroong personal touch nila. No? Dahil sila ang gumawa niyan. But again, mga kapatid, no? Gawin man nila ang lahat, pero iba ang personal touch ng Diyos natin. No? At anong sabi niya? I have given you the seal. Kung sila may pirma, signature, kami ang may gawa niyan. Ang Diyos natin, mga kapatid, binigyan din tayo ng silyo. No, the time will come. No, ito, personal na kasikatan nila, wala naman na itulong sa buhay natin. Pero iba itong Diyos natin, si Jesus, mga kapatid, na nung siya gumalaw sa buhay natin, personal touch, siya mismo nagmaniobra sa lahat, naggumawa ng yan. No, yung mga doctors natin, pag mahal nila sa buhay, kamag-anak, ang na-hospital, hindi sila pwedeng mag-opera. Tama ba ako, Sister Nate? No? Hindi pwede. Yung mga judges, pag may mga kaso, kamag-anak, hindi sila pwede. Why? Conflict of interest. At saka kagaya niyan, ikaw na doktor, sikat ka na doktor, yung ooperahan mo, anak mo, asawa mo, no, ang galing mo, pero pag anak, asawa mo yan, mahal mo sa buhay, sigurado, nanginginig ka dyan. No. Kaya hindi pwede yan. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, iba, hindi, ako, personally, ako bahala dyan. No, ako mag-asikaso niyan sa buhay natin, mga kapatid. Because God wanted to fill us. Dahil gustong mangyari ng Diyos natin at gusto niyang malaman natin palagi na walang ibang gumagalaw sa buhay ninyo. Buhay ko, kung hindi ako mismo. No? Walang proxy, wala kahit ano. And Lord, thank you for all this. Dahil lahat, Jesus,
Thank you for touching our lives personally. Thank you, Jesus, no, na ikaw mismo ang gumawa ng paraan, hindi ka humingi o naghanap ng proxy kung paano mapaganda ang buhay namin. And Lord, we are so thankful dahil sa iyo lang kami pwedeng lumapit. Ilatag namin lahat ng issue, pati mga issue na walang kakwenta-kwenta sa buhay namin, kaya mong ayusin, Jesus. And Lord, thank you so much for your understanding. Again, God's personal touch. Thank you, Jesus. Let's worship Jesus.